Magandang hapon, narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak. Umaasa ang Department of Energy na maibabalik na ang supply ng kuryente sa Mindanao ngayong linggo. Yan ay matapos umabot sa 800 megawatts ng power capacity ng Mindanao ang naapektuhan ng matinding pagyanig noong Lunes. Dahil dito, nagkaroon ng yellow alert sa Mindanao at red alert naman sa Visayas kung saan nasa 800,000 kabahayan ang naapektuhan. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, target matapos ang pagkukumpuni ng supply ng kuryente sa Mindanao ngayong linggo. Patay ang isang 45 anyos na lalaki sa Leyte matapos pagtatagain ng sarili niyang stepfather. Yan ang balita ni Dan Kirkrikias. Kalunos-lunos ang sinapit ng 45 anyos na magsasaka na kinilalang si alias Nilo matapos siyang pagtatagain ng sariling stepfather kahapon sa barangay na Ulayan, Matagup, Leyte. Ang suspect ay kinilalang si alias Des, 62 anyos, isa ring magsasaka at residente ng nasabing lugar. Ayon sa hepe ng Matagup Municipal Police Station, isang tawag ang kanilang natanggap tungkol sa nangyaring pananaga at sa kanilang pagresponde ay nakita na lang nila ang wala ng buhay na biktima na puno ng taga ang katawan. May nag-hysterical, sisigaw siya na may pinatay. Nilapitan namin, nagganda kami ng tanong-tanong. Nagsabi sila na dun sa barangay na Ulayan ay may pinatay. Pinuntahan kaagad ng mga kapulisan natin yung lugar ng insidente. Nabutan namin dun yung biktima ay wala ng buhay. Sa ginawang investigasyon ay lumalabas na nakainom ang biktima at ambang tatagain ang ilang mga aso kaya sinaway siya ng suspect. Pero sa halip na tumigil ay ibinaling nito ang kanyang galit sa suspect. Pag nakainom yung biktima ay kinukumpronta itong stepfather niya, nagsasabi ng kung ano-ano. Itong nangyaring ito, nakainom na naman siya, parang may gusto siyang tagain ng mga aso. Sinaway siya ng stepfather niya, dinipensa ng suspect yung sarili niya, nagpagbuno sila, naagaw yung itak. Yung suspect natin ay nataga yung stepson niya in which napatay niya. Nakuha sa lugar ang isang itak na 24 na pulgada ang haba kasama na ang hawakan nito. Naaresto naman agad ang suspect at dinala sa Rural Health Unit para bigyan ng pangunang lunas bago dalhin sa Matagup Municipal Police Station para sa tamang disposisyon. Piniprepare po natin yung mga papeles para mapailan siya ng kaso na homicide. Tuwa ng mga circumstances surrounding the incident ay homicide yung ipapail natin. Napag-alaman pa na una na ring napatay ng suspect ang kapatid ng biktima dahil sa personal na alitan. Mula sa Tacloban City, ako si Dan Kirkrikias ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV Newsbreak. Live kami sa free-to-air Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Abangan ang mas komprehensibong balitaan ng alas 5:30 ng hapon sa Arangkada Balita. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon.